Isang magandang araw muli, sambayanang sabungero. Muli po, ito ang inyong lingkod si Mr. JRB, ang inyong Mr. Natural. Meron na naman po tayong sasaguting tanong na alam ko hitik na naman sa kaalaman ang pwede nating matutunan at pwede rin akong matuto sa inyo. Pero bago tayo mag-umpisa kung ano ang topic na yan, kung bago ka sa aking page, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, and hit ang notification bell para kayo ay laging updated sa mga videos natin. And then mag-iwan na rin kayo ng inyong mga komento sa ating bawat video. Nang sa ganon, kung kayo ay may mga katanungan, ay masasagot rin ho natin. At tayo ay sisikapin natin na mag-reply tayo sa bawat komento ninyo. Ngayon kasi mga kasama, may sasagutin na naman tayong isang napakagandang tanong, no? Na palagay ko makakatulong ako sa inyo. Kasi ang tanong niya, no? Sir JRB, bakit ganito po ang nangyari sa breeding ko? Last 2 years ago, yung materialis kong ginamit ngayon ay same pa rin ang ginamit ko din. Nung last 2 years ago, same parents. Pero yung produce ko nung una, ang lalaki nila, ang gaganda ng istasyon. Pero ngayong taon po, ay nagliitan na po sila. Hindi naman po ako nag-inbreeding. Pero bakit po ganon ang nangyari? Alam nyo mga kasama, hindi basta po tayo nagbi-breed lamang, no, para sa gusto nating linyada na mapalabas. Kailangan kasi pinag-aaralan din natin yung tamang proseso at yung mga don't and do's nga, ika nga. Marami ho kasi sa atin, especially sa mga baguhan, no, na nagbi-breed kasi gusto nilang maparami yung kanilang breeding. Maraming mga wrongdoing factor ang kanilang ginagawa. So iisa-isahin ko sa inyo yung four factor na nakakaapekto sa quality ng ating nilalabas na produce yearly. So ito ay hindi ko sinasabi na nagmamagaling kami o nagmamarunong, no? Kasi ito ay base sa aking experience. At base na rin sa natutunan ko sa ibang mga primadong breeder din, na inadapt ko rin sa akin. So marami kasing factor ito. Hihimay-himayin natin ngayon. Unang-unang malaking factor po kung bakit nagkakaroon ng deficiency o problema ng ating breeding because of age. Age ng ating breeding materials, no? Yan ang isang factor, the age. Sa akin po, ang ideal na edad ng mga breeding materials na ginagamit ko ay between 1 year old to 3 year old. Yun lang po ang limit ko. Pag nakatatlong taon na ho sila sa akin, it's either i-dispose ko sila, baka ma-refresh ng iba, or ikakalit ko. Kasi kapag nagkakaedad po ang ating materialis, lalo na, take note, ang malaki ang epekto ay sa ating inahin. Bakit? Sila po kasi ang nangingitlog. Sila po ang madalas magkonsumo sa katawan nila ng mga matataas na nutrients at minerals. Sila ang madalas nasisimutan nun, lalo na kung hindi natural breeding process ang ginagamit natin o naka-battery cage sila. Pigang-piga sila. So, yun po yung isang malaking factor. Sa broodcock naman po, kahit 5 to 6 years may ginagamit nga po, okay lang yan. Ang pinakamalaking factor talaga sa edad, yung inahin. So, tandaan niyo po yung malaking factor na yan. Once kasi na lumagpas sila ng 3 taon, malaki na ang pagbabago sa kanilang kayang ibigay na nutrients at minerals sa kanilang supling. Kaya po ang nangyayari, naapektuhan po, number 1, ang kanilang growth, kanilang health. Madalas po sakitin na ang mga sisiw natin. Kaya nga ang sabi ko po sa inyo, sa kada produce natin, kailangan mamili tayo ng next materials natin na palalakihin, itatabi, para after po nun, may kapalit po yung mga materials na gagamitin natin. So, number 1 factor. Number 2 is yung inyong area. Baka naman po kasi nagiging overpopulated po kayo, no? So, kapag overpopulated po kayo sa inyong area at sa inyong produce,
ano po ang naaapektuhan sa kanila? Ang kanila rin pong health and nutrients and minerals na nakukuha. Bakit? Number 1, kung maliit ang area at siksikan sila, nag-aagawan sila ng patuka. Pangalawa, dahil crowded sila, malamang po, ayan po ay madalas ang pag-aaway. Na isang dahilan din po na nagkakasakit sila dahil doon, at sila po ay naapektuhan ng health growth. Siyempre, prone sila sa sakit, lalo na po sa coccidiosis, salmonellosis, dahil crowded po sila. Siyempre, kung ang area mo naman, lalo na ang raging area mo, malaki ang apekto sa kanila niyan kung iisa lang ang raging area mo at hindi ka nagpapalit. So, sa raging area po, kasi po kailangan natin silang pakawalan sa raging area para magkaroon sila ng tinatawag na natural supplement and minerals intake, no? Kung ang range po para sa akin kasi, ako po every 2 years nagpapalit po ako ng location ng range. Para naman po nang sa ganon yung nagamit kong range mapalago ko uli, mapataba ko uli, no? Sa pamamagitan ng number 1, syempre yung mga tuyong dahon, i-cultivate natin uli yung lupa na nagamit natin na yon, patutubuan uli natin ng magagandang damo para po nang sa ganon ay magkaroon uli sila ng magandang minerals. Kasi po kapag iisa lang po ang raging natin, sa una mataas po ang minerals, low bacteria rate ang lugar. Habang tumatagal po, bumababa ang minerals and nutrients content ng lupa, tumataas naman ang bacterial growth, no? So, yun po yung mga isang factor na nakakaapekto. Once ang sisiw natin ay naging sakitin habang sila ay lumalaki, syempre, apektado po ang kanilang growth. So, yun yung pangalawang main factor. Ngayon, tatanungin nyo ako, Sir JRB, ano ba ang ratio mo sa bawat sisiw? Kapag sisiw po, no, ang sisiw ko at may brooder ako, ang ratio ko po 1 square foot sa isa na sisiw. Ibig sabihin, kwadraduhin mo ang 12 inches by 12 inches, isang sisiw lang ang nakalagay doon. Ganon po ang computation ko. Kung meron po akong 100 na sisiw, dapat po may 100 square foot po ako, no? So, ibig sabihin 10 by 10, no? Ang 100 sisiw ko nakalagay sila 10 feet by 10 feet. So, doon po sila nakalagay. At syempre, maganda po yung kanilang ventilation ng hangin at syempre yung kanilang init. Kapag naman po sa stag, up to 4 months, no? Kasi ako, sa totoo lang, may brooder ako. 3 days pa lang after nilang pagpisa, binababa ko na sila sa brooder na lupa. So, na may brooder ako doon na talagang nasa lupa sila. Start nila ng 3 days old to 30 days old. Enclosed brooder po yon. After po sa enclosed brooder, after na naka 1 month na sila, 31 day old po, no? Ilalagay namin sila doon sa next stage na medyo malaki na, no? Pero kailangan po may pan-technique ho tayo diyan para kapag magbabaksin po, madali sila makapasok o may bahay pa rin silang papasukan. Na which is kapag magbabaksin ho kayo, gabi pa lang, dun, sa hapon pa lang ngayon, doon ka na magpakain para lahat sila pumasok doon. Then isarado mo na para kinumagahan, patayin mo lang ilaw para hindi sila stress. It's a matter ng maligamgam na ilaw lang gagamitin mo, dandahanin mo silang hulihin, no? Para magbaksin. Excuse me. So after na naman nun, buksan nyo. So ang amin naman pong practice sa ganon, pag nagbukas kami ng pinto, ang unang binibigay namin sa kanila ay tubig na may mga suplemento. So gaya ko nga na sinabi ko sa inyo, na ituro ko sa lahat na nakaraang video kung ano yung mga supplement na ginagamit ko on raging ko. So nandyan ang probiotic, nandyan ang prebiotic, nandyan ang prevention, nandyan yung every month na nagbibigay tayo ng dewormer, halo sa tubig, no? So yung mga ganong bagay. So saka natin itapik yung regarding dyan sa mga supplement. So yun yung pangalawang big factor. So tandaan nyo po, pag brooder o wala pa silang 30 days old, 1 square foot ang equivalent ng isang sisiw. Pag naman naka-raging na sila, 1 square meter per 1 head. Kaya kung may 100 sisiw ka, kailangan may 100 square meter ka na area para pakawalan sila. So, yun po ang aking ratio. So, hindi ko lang alam sa iba kung ano yung good practice nila, pero sinishare ko lang yung practice ko. Nang sa ganun hindi sila crowded, no? Malaya sila.
Okay? Yung pangatlong big factor natin is feeds. Kailangan pag-aaralan din natin sila pagdating sa pagkain. Kasi ang nutrients at protein na kailangan ng isang sisiw, the more na bata sila, the more na mataas na crowd protein ang kanilang kailangan. No? So, ang kailangan sa mga 0-day-old to 30 days old, at least nagmi-minimum ka ng 22% crude protein. No? So, yan ang maipapayo ko. 22% crude protein ang kailangan nilang ma-intake. No? At least, umaga at hapon, sa 0 to 30 days old, at 3 beses kami nagbibigay ng pagkain, umaga, tanghali, hapon. So, ang pagbigay ho namin sa kanila is binabantayan sila kapag kumakain. Sa ganong edad po, tinitrain na namin ng mga sisiw na maging maamo po sila. No? Kasi po, dapat na maging maamo sila para sanay sila sa tao na, sa murang edad. So, paglagay namin ng patoka, pag nakita namin tapos na silang kumain lahat, yung tira, nilalagay namin sa isang balde uli, no? May balde kami. So, sinasala po namin uli yon. May panala kaming ginagawa. Bakit po? Kasi kung yung mga paa nila na may lupa na nakapunta doon, yung dumi nila na napunta sa pagkain, masala po. Kasi po, pwede pa natin ipakonsumo yon doon sa susunod na feeding program nila. Kaya po kami hindi nagbababad ng patuka sa kanila dahil po mamaya makatoka sila na may kontaminado na, magkakaroon sila ng coccidiosis, salmonellosis, at iba-ibang internal disease. Yun po ang dahilan namin. Pero ang tubig ho nila, every 2 hours po, nagpapalit kami. Talagang palit po yan every 2 hours. Ganun po yun, para ma-maintain natin ang healthy living nila. So, okay, punta tayo dun sa feeds na, no, sa pangatlong factor. Gaya ng sabi ko, from 0-day-old to 30 days old, kailangan po ang maibigay nating protein sa kanila is siksik, at least 22%. Para masigurado natin na lahat ng vitamina, nutrients, minerals na kailangan nila na ibibigay natin. So, kailangan mataas para mabilis ang kanilang paglaki. At the same time, maganda ang pag-develop ng kanilang buto. Once na tinipid mo yan, dahil nagtitipid ka, maraming murang feeds dyan, pero mababa naman ang mga CP content. Ayoko na mag-mention ng brand, no? So, marami dyan. Mamili ho kayo ng quality feeds. Nang sa ganon, hindi rin tipid ang paglaki nila. Pagdating naman nila ng 31 days old onward, magpapalit naman tayo syempre ng baby stag developer. Sa ganyang edad, medyo bababaan na natin yung kanilang CP content. Bakit po? Kasi once the more na mataas ang CP content naman na binibigay natin sa edad na yan, mabilis yung magmamatured ang kanilang balahibo at mabilis din po ang pagbagsak nito. At the same time, tataba naman sila ng husto. Wag naman yung ganon. Kailangan yung tama lang. Ang recommended CP content ratio ko sa ganyang edad, at least 18% crude protein ratio. Pagdating na naman nila, no? Ito yan, 6 na buwan. Pagdating nila, baby stag developer, pagdating nila ng 4 na buwan, uumpisahan na namin yan sa paghahalo ng stag developer. Pinabababa na namin after nilang mabandingan. Papababain na namin ang kanilang crude protein intake into 16% crude protein. Ngayon, pagdating na naman po niyan ng kanilang 7 buwan, hahaluan na naman namin yung stag developer na yan ng same ratio, but iba na yung formulated na yung kakainin nila into maintenance feed. Ganon pa rin po, 16% crude protein for the maintenance. So, lahat ng bagay ng feeds na yan, kung ako tatanungin ninyo kung anong brand ko, bakit yan akong brand? Nakita ko lahat po yan sa Bimic brand. No? From Integra 1, Integra 2, Integra 3, Integra 3 Plus, and then 4,000, and then diyan ko po nakita yung kailangan ko po na kompleto. Formulated talaga po. No? At on my calculation, actually, sobra pa nga calculate ko. So, hindi naman tayo ganun ka-accurate. Lagpas pa yung crude protein sa aking estima. Isa po sa pinakamataas kasi na bagay, no? Kung kayo naman nagtitipid at gusto niyo kayo magtimpla ng pangsarili ninyo, why not? Nagtatanong sa akin, sir, bigyan niyo ako ng isang example ng mataas sa crude protein na grains, na magbuto. Munggo, 22% crude protein po ang munggo. Napakataas po, napakabilis magpalobo ng manok ang munggo. Babad nyo lang sa tubig dahil sobrang tigas.
So, yan po. Sinabi ko na sa inyo, no? Munggo. 22% crude protein. Purong munggo. Kung gusto nyo mabilis ang paglobo, yan po ang sekreto. Munggo. Kaysa mag-dog food kayo. So, ang dog food ginawa ho is high protein para sa aso. Dahil kapag nasobrahan ho kayo sa dog food, magiging baboy naman ho ang manok ninyo. Matabang mataba. So, ang advisable po, kung dog food ang ginagamit nila, marami ho kaming nakita dyan. But on my formulations po, no, na ginawa nun, and research, ang advisable po sa manok, no, 2 piraso na dog food po. Dudurugin nyo, ihahalo nyo. Yun ang advisable. Pero, that is a wrong practice. Yan nga yung sinasabi natin eh. Sa pagmamanok natin, kung gusto mo na quality ang inyong mapalabas, make sure na susunod tayo doon sa tinatawag na quality procedure standard. Kung ang isang bagay ginawa sa aso, sa aso. Kung ang isang bagay ginawa sa manok, sa manok. Kung ang isang bagay ginawa sa isda, sa isda. Hindi naman ho pwedeng kainin ng isda ang pagkain ng manok, di ba? Pero ang manok, pwede niya kainin kung ano-ano. Kasi hindi naman ho namimili ito once na binigay nyo sa kanya. Pero ang proper, no, ang proper practice, gawin natin. Kung ang para sa manok, sa manok. Kung ang para sa baboy, sa baboy. Kung para sa aso, ang sa kabayo, sa kabayo. Ganun lang po yun. Yun po ang pananaw ko. Okay? Balik na tayo sa topic, no? Doon naman tayo sa pang-apat na factor. Isa po ito sa hindi ko ginagawa, no? Makinig po kayo, mga kasama. Nagtatanong kayo ng sekreto sa akin, sasagutin ko po kayo. Ako po, kung ako ang tatanungin nyo sa aking materialis, hindi po ako nagsasalang ng aking materialis na mababa sa 1 taon. Hindi po ako gumagamit ng materyales na lower than 1 year old. Bakit po? Pag bata ho masyado ang ating ginamit, may epekto po rin yan sa quality ng ilalabas nila. Dahil masyadong bata sila, no? Ang mga anak nila ay hindi ganun ka-healthy. So, hindi ganun ka-quality. Kumbaga nga ho, napuwersa. Kung sa tao naman po, may tinatawag na eclampsia, no? Sa batang babaeng nagbubuntis. Pag may eclampsia ang isang babae, ano ang nangyayari po sa pagbubuntis ng isang tao? Hindi ho ba ang nanay, alagain, maselan sa pagbubuntis? Madalas, may side effect, nagmamanas. Minsan, kinamamatay pa yan ng nanay ang panganganak. Ganon din po sa manok. Pansinin nyo po, minsan kapag sobrang bata at nahapit natin sila, minsan may namamatay, hindi makalabas ang itlog. Minsan namamatay po sila, natutuyot bigla, kasi napupuwersang nahihigop yung nutrients and minerals nila. May epekto po yun. Yan po ang 4 factor na main factor na nakaka-apekto sa quality ng ating produce. At yan din po ang 4 na wrongdoing factor na nakasanayan ng ating mga kasama sa industriya dahil sa kakulangan ng espasyo. Kaya ang laging sinasabi ko sa inyo, kung ano ang sa palagay nyong kasya lang sa inyong espasyo, yun lang po ang i-produce ninyo. Yun po ang ma-advise ko. No? So, pagdating sa quality, no, maging maselan po tayo. Ngayon taon ho, sa totoo lang, hindi ho ako nag-breed. Bakit? Madidiling na ho ako. Hindi na ho ako makapag-selection at hindi ho talaga ako makaselection dahil kailangan kong mag-refresh ng bloodline ko. Kailangan kong antayin yung mga bagong materialis kung parating sa akin. Dahil po, yung lahat ng nasa cording ko ay pinamigay natin through Palit Bigas para itulong sa oras ng pandemya. So, yun po yung target natin. So, sana mga kasama, yung nabigay ko sa inyo mga payo at topic po ay makatulong. Hindi ho kami nagmamagaling, hindi kami nagmamarunong. Ang sinishare ko lang ho ay base sa aking research, experience, at naranasan na. At yung mga nararanasan naming mali at napagtututunan namin dahil sa aming eksperyensya ay ayaw na ho naming magaya sa inyo. Dahil ho, waste of time kapag nagkamali. So, yung aming pagkakamali na yan, sinishare namin ho sa inyo para kayo naman po ay maging aware
at mas kayo ang makakadevelop dahil maiiwasan nyo na ang mga posibleng pagkakamali at habitual process natin sa pagbibreed, sa pagpapalaki, sa pagpapalabas ng quality materials, quality produce. So, sana po nakatulong ho kami dyan sa mga basis and factors kung bakit to naapektuhan ang quality ng ating mga alagang manok na pinoproduce. So hanggang sa muli po, tayo ay magsama-sama dito sa aming uling mga programa at sa aming channel para po sa panibagong kaalaman at karunungan. Kung kayo ay may mga suggestion din at may mga may input kayo na magagandang kaalaman, ikomento nyo po rito. Nang sa ganon, kami po ay natututo rin galing sa inyo. At yung natutunan rin namin galing sa inyo, makakaasa kayo na ibabahagi din natin sa kapwa nating sabongero. So, hanggang sa muli, ito ang inyong si Mr. JRB, Mr. Natural. Magandang araw po.